Bago umpisahan, nina Dingdong Dantes at Marian Rivera ang Pinoy adaptation ng Korean novelang Endless Love. Muling magsasama ang dalawa sa isang pelikula under Regal Films na may working title na You to Me Are Everything. Hindi naman talaga siya straight comedy, kumbaga nangyayari sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao talaga. Although may mga twist na medyo malungkot. Pwede ba nilang sabihin sa isa't isa ang linyang You to Me Are Everything? Hindi lang everything eh. Siyempre, it's more than everything. Kung ano mang meron kami ngayon, hindi ko nilalagyan ng level eh. Kasi kung sa'yo man level, ibig sabihin may katapusan yan, may hangganan eh. Para sa akin, wala eh. So masasabi ba nilang wala na talagang hangganan ang kanilang pagmamahalan? Sana yun ang isang napakalaking wish na sana matupad. Siyempre, hindi kompleto yung araw ko nang wala si Dong. Yun lang yun. Pati gabi yung sa akin. Kaya sa araw lang, ako pati gabi. Sa buong araw, ito kalating araw. Maraming showbiz couples ngayon ang napapabalitang nagkakalabuan dahil sa selos. Dumarating ba sa puntong may pinagseselosan din sila? Meron ba? Meron ba? Ha? Meron ba? Ayun ko. Yun. Selos? Ay, naniniwala kasi naman ako na depende naman sa pagsiselos eh. Pero kami naman dalawa kasi iba naman. Iba. Anong iba? Ay! Binibigyan naman niya ako ng assurance, tsaka alam mo, palagi siya nandyan para hindi ko maramdaman yun. At wala naman siyang dahilang binibigay sa akin para maramdaman ko yun. Alam mo, sa totoo lang, mas magandang meron kahit konti. Pangit naman pag wala. Yan, para you should always be on your toes. Kumbaga, hindi ka kontento para. Nagiging dahilan din kaya ng pagsaselos ni Marian ang mga babaeng humahalik kay Dingdong sa game show nitong Family Feud. Trabaho niya yan eh. Ako, basta palagi niya sinasabi, trust. Okay. Nagsaselos din kaya si Dingdong kapag may mga tagahanga si Marian na parating nakasunod sa kanyang girlfriend. Magaling ako magbasa ng tao. Alam ko yung tao kapag sincere. Alam ko rin kapag may mali siya. So, I can smell a person a mile away. Pero kailan nga ba huling nagkatampuhan ng dalawa? Ayaw lang i-share. Tampuhan? Di naman nagtatampuhan, di naman kami nag-aaway. Ang corny, di ba? Pero wala. Ayaw lang i-share. Hindi talaga maitatago ni na Marian at Dingdong ang sweetness nila sa isa't isa. Pero ano ba ang reaksyon nila sa nagsasabing masyado daw ang kanilang PDA or public display of affection? Pag sabi mong sobrang PDA, ibig sabihin walang pakialam sa mga nakapaligid, hindi ba? Siyempre concerned din kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi naman kami nagpapalimit na kung dahil lang dito tayo sa lugar na ganito. Siyempre may iba't ibang opinion yan and we can't really please everyone, but at the end of the day we have to please ourselves. Alam na nating lahat at alam ng buong mundo ang nangyayari between Rufa Gutierrez and Kris Aquino. Pero mayroon pa tayong hindi nalalaman. Kaya ang aming timeline ay gumawa ng 3-series definitive report tungkol dito sa isyong to. Sa part 3 ng aming timeline, matutunghayan nyo ang aming ang aking exclusive entry with Rufa. Meanwhile, ito muna ang part 1 ng aming timeline. Mga isyong di mamatay-matay. Mga detalyeng kinalap at hinimay. Mga bulong na naghahanap ng linaw. Startup Timeline! The issue spread like wildfire via text messages and social networking sites. March 7, araw ng linggo, kumalat ang balitang nag-walkout umano si Rufa Gutierrez sa set ng programa nila sa kabilang istasyon. Makaraan ng ilang minuto, isang galit na Annabel Rama ang nakapanayam ng Showbiz Central tungkol sa pangyayari. Alam mo ang reason, Pia, bakit ko pinulaot dyan si Rufa sa The Bus? Dahil di ko naman take yun every Sunday, binabara siya lagi ni Chris, okay? Kaya lagi kami nag-aaway ni Rufa. Sabi ko, ba't di ka lumalaban dyan kay Chris? Sino ba siya? Sa kontrobersyal na episode ng programa, nagbiro si Chris tungkol sa napipintong pag-alis ni Rufa sa kanilang show. Hindi ito nagustuhan ng aktres,
na nooy kitang-kita sa telebisyon ang pangingilid ng luha. Nanay ako, Pia. Ako, nagdudurugo ang puso ko pag si Rufa umiyak na sa bahay. Pag uwi ng bahay ni Rufa, umiyak na yan sa akin. Sabi, ma, binabaran naman ako ni Chris. Nadamay rin sa galit ng talent manager ang kapatid ni Chris na si Senator Benigno Noynoy Aquino III, accusing Chris of arrogance. Rama called on the public not to vote for her brother in the coming presidential elections. Nang gabi ring yon, kapwa naglabas ng saloobin sina Chris at Rufa sa microblogging site na Twitter. In an apparent dig at Annabel Rama's earlier tirade, sinulat ni Chris, and we quote, "My comment was said with affection and a sense of fun. Now, if they will choose to lambast my brother, who wasn't even on the buzz, makes me wonder what the true agenda is, para siraan si Noy?" Unquote. Rufa's Twitter post that same night was equally revealing, and we quote again, "This is not the first time. I am also diplomatic and can laugh about anything. Off cam, the situation was far from pleasant." Unquote. Maging ang nakababatang kapatid ni Rufa na si Raymond ay naging emosyonal sa kanyang Twitter posts. Ayon kay Raymond, take it as a joke if it happens once. But being bullied every week is a different story. Subalit bago maghating gabi, isang text message ang ipinadala ni Chris sa ilang miyembro ng entertainment press. Laman ng naturang mensahe ang paghingi nito ng public apology sa nasaktan niyang co-host. She also apologized to Annabel Rama, saying, and we quote again, "As a woman, and as Rufa's mom and the lola of Lorene and Venice, I respect you, Tita Annabel. And on behalf of our family, I apologize for the distress we caused yours. Hindi po ako mayabang, kaya ako nagpapakumbaba ngayon." Unquote. March 8. Nagpaunlak ng on-cam interview si Chris sa GMA News. Po, at bilang miyembro ng pamilya Aquino, nakasakit po sa damdamin nila ng mga Gutierrez, pinapaabot ko po on behalf of my family na wala po kami talagang masamang intensyon, and bukas na bukas po sa kalooban ko na sana maging magkaibigan pa kami ni Rufa, most especially. Susunod ang sagot ni Rufa Gutierrez at ni Annabel Rama sa public apology ni Chris Aquino. Matuldukan na nga kaya ang hidwaan ng magkaibigan? Abangan! Papakyawin lahat ng chika! Papalbasin lahat ng entrega! Nakatuto kahit saan, gabi man o araw! Basta sa balita, hindi kami aayaw. Team Pacquiao! Na chika! Starstruck 5 Final 5, certified kapuso na! Welcome! Mabuhay! Ano kaya ang masisay ng 5? Para sa akin po, sobrang masaya ako kasi like it's the start now. Parang before it's like we're building up, but now everything is signed, so it's ready to start and go. And I'm really excited to start working. We're part of GMA, so we're very blessed and thankful. We're very excited sa mga future projects, so talagang gagalingan namin. Parang ito na yung parang fruit. Kasi kung iisipin mo, ang dami namin pinagdaanan sa Starstruck. So kung iniisip ko before, ang hirap. But now, we're here. We did sign contract. Parang, this is it. Parang ito na yung reward namin sa lahat ng pinaghirapan namin. Very excited kasi kapuso na kami, and nakakatuwa po na finally, ito na po. We're part of GMA, and the pressure's on na rin. Dahil ito na po, ito yung part of Starstruck na sinasabi, Dream, Believe, Survive. So, umpisa na ng trabaho for us. The pressure's on, but rest assured na ibibigay namin yung best namin. Lahat na natutunan namin sa Starstruck, i-apply namin sa work namin. Of course, we all feel blessed and very excited about it sa mga workshops namin, sa lahat ng mga comic exposures. But of course, it depends on us. We have to deliver, and I really believe that we will deliver, and mapapasaya po namin ang mga manonood. Team Pacquiao, now! Up later! First time dad na si Paolo Contis, ikukwento ang panganganak ni Liam Paz. Live! Abangan! Next! Ogie Alcacid, handa nang maging daddy ulit? Natuwa ako. I think the idea na buntis siya was, ano ba to? Na-excite ako, parang gano'n.
kasagutan ni Katrina Halile lamang kaya hindi ko mamadali na daw ng korte. Doktora Vicky Belo, wala daw palalampasin na court hearing. Nix na yan. I think I want to be there to show support. Ngayon, nagko-concentrate ako sa ginagawa ko ngayon. Yun muna. Nakikita nila na porsigido talaga ako.